Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Morning Coffee Talks. Tungkol ito sa batang kongresista na isang bayani. May tuturing na bayani, pinupuri ng sambayanan dahil sa kanyang katapatan sa pakikipaglaban ng korupsyon. Siya po yung pinuri ni Senator Lacson na kongresista na rineject niya ang 360 million offer, bribe ng isang DPWH engineer. At ito, kikilalanin sino ba siya? Ano bang background niya? Bakit ganyan ka tibay ang kanyang prinsipyo? 360 million, ang laking pera niyan. Bakit inayawan niya at isinumbong sa pulis na entrapment operation kaya nahuli yung district engineer? So ito, makikilala natin sino itong bagong bayaning kongresista. Sabi ng Morning Coffee Thoughts, I don't know much about him so I looked him up. What I found about Leandro Leviste made me pause and pay attention. Congressman Leandro Leviste, 1st District of Batangas. He is only 32. But this Batangas congressman is already making waves for the right reasons. Coming from a well-known family, his mother is Senator Loren Legarda, his father, Antonio Leviste, was once a governor. He could have leaned on that surname alone. But he built his own path early on, founding Solar Philippines at just 20 while studying at Yale. Oh, matindi. Yale University. Sa ibang bansa ito. Tapos, batang-bata, may sarili na siyang kumpanya, Solar Philippines. That company grew into the country's largest integrated solar developer and even won recognition on Forbes 30 under 30 Asia list. Mayaman. Dahil successful yung kanyang company. Mayaman. Kaya pala kaya niyang tanggihan yung 360 million barya. He later sold control of his company to Meralco for billions. You see? Billionary pala ito. And then made a choice not everyone in his position would make. He walked away from business to serve. Yan, pumasok sa kawanggawa. In 2025 election, he ran as an independent in Batangas 1st District. Wow. And he didn't just win. He crushed a dynasty that had held power for 3 decades, securing 75% of the votes, the highest percentage won against any sitting member of Congress nationwide. Wow! Sino kayang tinalo niyang dynasty doon? Grabe, 75% ng votes. What stood out to me was that he did on his first day of office. He filed a bill, House Bill na numbers 27, that would give every Filipino student from kindergarten to college 1,000 monthly allowance. Oh, grabe. Food, fares, small expenses, things that pile up and often make kids drop out. And while bills in Congress usually take forever, he didn't wait. Ito, action kaagad Through his own foundation, kasi mayaman, he personally started giving 1,000 allowance to more than 150,000 students in Batangas. Wow! Saludo! Sarili niyang pera. Kung ano yung bill niya sa Congress, habang hindi pa yon na-approve na isa batas, ginagawa niya. 150,000 students times 1,000, magkano yun? Ilang milyon nito? 15 million per month? O 1.5 million? Kaya na lang mag-compute. Malaking pera. At maswerte ang mga estudyante sa Batangas dahil meron silang kongresistang ganito. Ang laking bagay na yun, 1,000 per month.
No government funds, no delay, just action. That's rare. And in a country where corruption stories dominate headlines, I also found that he recently turned down a 360 million bribe offer from a DPWH engineer. Senator Ping Lacson even praised him publicly for it. So, ito, may pag-asa pa tayo dahil sa mga ganitong kongresista na they're shining like stars. Suportahan natin sila, and I still believe na yung goodness ng Pilipino nandyan pa rin. So, mabuhay po kayo, Congressman Leandro Libeste. Pero mayaman now. Billions yung benta niya sa kanyang kumpanya sa Meralco. Pwede na siyang mag-sitting down. Kaya he chose to serve. And now, he's serving. Nakaka-inspire yung ganun na at least ngayon may nasampulan ng DPWH engineer. Kasi naibalita ng Billionaire News Channel, nakakulong na ngayon yung DPWH district engineer na nag-bribe kay Congressman Leandro Libeste ng 360 million. Ang ganda ng talagang action man talaga ito. Parang kung ako yon, pinasakay ko muna. Parang kumagat sa bribe. And then sinet up ang time, place. Nandun na ang mga pulis. Nandun na yung huling-huli. So sino kaya itong district engineer na ito? Sa ngayon, hindi pa na i-detalye sino yung district engineer. Wala pa rin statement galing kay Congressman Libeste. But I'm sure this will make a good headline. This will make a good story. Kasi sa wakas, meron ng nasampulan na district engineer na talagang gumagawa sila ng kalukuhan. Ito na ang prueba. Nandyan. So, sino-sino pa yung ibang mga kawani ng DPWH na gumagawa ng kalukuhan? Sana, yan na, makasuhan, makulong na sila. So, saludo tayo kay Congressman Leandro Libeste. May your tribe increase, Honorable Congressman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, ika nga may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang sidling nga kape nga 2020 kabuok nga among itanom. So ano ni sila ang nagtabang. So mga nindot kid kaayo nga sidling, mga tambok. Daghan gyud kaayo. So ang nagtabang sa amo ka napulo ka tao sa pagpananom sa 2020 ka tanom nga kape. Kumpren po niya. Upod ni ang kalokdoog iti. Og karon mao na ni ang tamnan sa 2,000 ka sidling nga kape. So luag yod. So mao na ni sila ang nagtabang sa amoa. To sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom. So mao na ni siya nga mga sidling nindot gyud kaayo. Mga tambok. Mao na ni nga sidling ang napaltam og tag 25 pesos ang kada usa. Mausad ni sila ang nagtanom sa kape.